Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Listahan ng umano'y budget insertion sa 2025 budget. Inilathala ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ilang senador hinamon si dating Congressman Saldico na humarap ng personal at dumalo sa pagdinig ng Senado. Senators Escudero, Estrada at Revilla itinanggi ang mga paratang ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Aplikasyon ng mag-asawang Diskaya sa Witness Protection Program hindi pa muling nai-evaluate. Senator Marcoleta kwenestyon ang kondisyon ng pagsauli ng kanilang yaman. Inilathala ni Saldico, dating Ako Bicol Party List Representative at House Appropriations Panel Chairperson, ang listahan ng mga umano'y budget insertions na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos sa 2025 national budget. Sa kanyang huling social media post, Biyernes ng gabi, November 14, makikita ang listahan ng umano'y budget insertions sa ilalim ng Department of Public Works and Highways at nakasaad din kung saan ang mga pahinang tinutukoy sa General Appropriations o GAA 2025. Kasunod ito ng pagkwestiyon ni Senator Panfilo Lacson, chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, sa mga aligasyon niko laban kay PBBM. Ayon sa senador, walang probative value o wala itong kredibilidad dahil hindi naman isang sinumpaang salaysay. Pero giit niko, suriin ang buong listahan ng umano'y insertions sa ilalim ng direktiba ni PBBM. Maaari rin anang i-cross-check ang National Expenditure Program o NEP upang matukoy kung naroroon ang parehong line items. Ang National Expenditure Program o NEP ang panukalang pondong inihahanda ng Executive Branch sa pamamagitan ng Department of Budget and Management at isinusumite sa Kongreso. Samantalang ang General Appropriations Act o GAA naman ang pinal na batas sa budget matapos na pagdebatehan at amyendahan sa Kongreso at Senado at lagdaan ng Presidente. Hinikayat ni House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na bumalik na ng Pilipinas at makipagtulungan sa ginagawang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ito ay matapos ang aligasyon ng dating kongresistang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umano ang nag-utos sa kanyang isingit ang nasa 100 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa 2025 national budget. Ito ang balita. Dapat manumpa at sabihin ang katotohanan sa tamang forum. Yan ang panawagan ni House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima sa nagbitiw na Ako Bicol Party List Representative na si Saldico. Ayon kay Congresswoman De Lima, dapat bumalik na ito ng Pilipinas at makipagtulungan sa ginagawang investigasyon sa maanumalyang flood control at infrastructure projects. Ang Makabayan lawmakers naman nais magkaroon ng agaran at independent na investigasyon sa umano'y direktang kinalaman ni PBBM sa 100 billion pesos na halaga ng budget insertions at approval ng unprogrammed fund releases. Gayun din ang lahat ng opisyal na isinasangkot nito, kabilang na si dating House Speaker at later 1st District Representative Martin Romualdez, Budget Secretary Amena Pangandaman at Presidential Legislative Liaison Office Chief Undersecretary Adrian Carlos Bersamin. Pinaiimbestigahan din ng mga ito ang kickbacks at komisyon na natanggap ni na PBBM at iba pang opisyal sa infrastructure projects. Nanawagan din ng mga ito ng lubos na paglalantad sa lahat ng budget insertions at ang program appropriations sa 2025 budget at nakalipas na pambansang pondo sa ilalim ng PBBM administration. Samantala, maging si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando naniniwala ring hindi ligtas sina PBBM at dating House Speaker Romualdez sa flood control scandal. Ito na ang impormasyon na mag-uugnay sa Pangulo at sa former Speaker mismo sa kanilang naging papel dito sa greatest corruption scandal in recent history. Gate din ito, dapat magkaroon ng independent at impartial investigative body na ligtas sa anyay impluwensya ng presidente para malaman ang buong katotohanan sa katiwalian sa infrastructure projects. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Matapos maglabas ng video statement sa social media kahapon, hinamon ng ilang senador na personal na humarap si dating House Appropriations Chairperson Saldico sa Senate inquiry upang patunayan umano na wala siyang tinatago. Ito ang balita ni Jed Neresina. Hinamon ng ilang senador si dating House Committee on Appropriations Chair Congressman Zaldico na humarap ng personal sa Senado. Ito ay matapos ang inilabas ng dating kongresista na video statement sa kanyang social media account bilang tugon sa kinasasangkutan niyang issue. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, ang pisikal na presensya ng dating mambabatas ang pinakamahalagang paraan upang mapatunayan ni Ko na wala siyang tinatago. Para sa akin, ang basic, kung ikaw ay walang tinatago, dapat nandito ka physically. Harapin mo itong mga tanong, pumunta ka dito sa hearing at harapin mo yung mga akusasyon sa iyo. Hindi yung nagtatago ka tapos gagawa ka ng video tapos ano-ano yung sinasabi mo. I think yung physical presence, yan ang pinaka-importante na magbibindicate sa iyo. Tutol din ang Senate Finance Committee Chair sa ideya na sa video conferencing lang magpapakita si Zaldico. Paliwanag ng senador, magiging mas madali umanong magsinungaling kung hindi pisikal na haharap ang dating mambabatas. Pumunta siya dito kung talagang paninindigan niya yung kanyang sasabihin. Pumunta siya Sir, dito. via Zoom, hindi nyo... Hindi ako papayag Zoom. But at least you can ask him It's not questions. a bad precedent by Zoom. Madaling magsalita sa Zoom, madali kang magsinungaling. Walang accountability, wala ka dito. But you can still ask Makokontrol questions siya. as questions. Dapat pumunta siya dito physically. Napag-usapan Yeah, ba yan sa focus, sir? Napag-usapan naman. And most members, not most, almost all members talagang suggestion dito pumunta. Ganito rin ang naging pahayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senator Panfilo Ping Lacson. Aniya hindi nila maaaring papanagutin o ma-cite for contempt ang dating mambabatas kung hindi siya pisikal na haharap sa pagdinig. Because si Senator De La Rosa suggested sa chat group namin, sabi niya, Sir Ping, may apprehension ako kasi pagka pinag-zoom natin yan, hindi naman siya under oath, baka gamitin lang propaganda at kung sino siya ituro. And we cannot hold him accountable. Hindi natin siya ma-cite in contempt of the committee because wala siya rito. At hindi naman siya under oath. Now, kung pupunta siya sa isang embassy, Philippine Embassy or Philippine Consulate, at doon siya magre-request na mag-zoom under oath, valid yun. Pwede po ninyong payagan yun, sir? Yes, kung magre-request lang ganun. The invitation nga kami sa kanya eh. Paliwanag pa ni Senator Lacson, ang mga pahayag na hindi isinailalim sa panunumpa ay walang probative value o hindi magagamit ng komite. Kaya naman hinamon niyang formal na manumpa si Ko at humarap sa imbitasyon sa kanya. Sasabi ko lang, as of now, walang probative value kasi hindi naman under oath eh. Yan. So ano yung mga, kung walang probative value, ano siya? Ano yung... Wala, narration. Kwento. Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito, mag-take oath siya, at sabihin niya yung statement niya, then yun na may probative value. Dagdag pa ng senador, formal nang naimbitahan ng Blue Ribbon Committee si Ko, kaya maaaring magpalabas na ng sabina ang komite kung tatanggi pa rin itong humarap. Kaugnay nito, sinabi ni Senator Lacson na under evaluation at validation na ng komite ang mga pahayag kahapon November 14 ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo na nag-akusa sa ilang government officials na umano'y sangkot sa malawakang korupsyon sa mga proyekto ng flood control at mga irregularidad dito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilabas na ni Saldico ang ikalawang bahagi ng kanyang video kaugnay sa umano'y budget insertions na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang video, iginiit ni Ko na sinabi sa kanya ni DBM Secretary Amenah Pangandaman na alam at approve lahat ng Pangulo ang mga insertion at masaya na umano ang Pangulo basta pasok ang mga pondong request nito. Dagdag pa ni Ko, walang perang napunta sa kanya at lahat ay i-deliver sa bahay ni Romualdez at sa Malacanang. Pinatotohanan din ito ang naging pahayag ni Orly Gutesa sa Senado na nag-deliver ito ng pera sa Forbes Park at sa Malacanang.
kasabay ng pagpapakita ng mga larawan ng mga maleta na may caption na cash out at petsa na ayon sa kanya ay para sa Pangulo at sa dating House Speaker. Sa huli, nanawagan si Ko sa Senado at hinamon din si Ombudsman Crispin Remulla na isama si Romualdez at ang Pangulo sa investigasyon kung seryoso talaga silang tuparin ang kanilang mga tungkulin. Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon. At ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Pinabulaanan ng mga pinangalanang dati at kasalukuyang senador ang mga paratang ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig kahapon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y katiwalian sa flood control projects. Iginiit ng mga ito na walang basehan at hindi suportado ng ebidensya ang mga akusasyong ibinato laban sa kanila. Ito ang balita ni Jed Neresina. Naglabas na ng pahayag ang ilan pang personalidad na pinangalanan kahapon ni former Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na mga umano'y nakatanggap ng pera at sangkot sa katiwalian kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Pinabulaanan ng kampo ni Senator Francis Cheese Escudero ang mga akusasyon ni Bernardo na anilay matagal nang itinanggi at napatunayang walang basehan. Ayon sa legal counsel ng senador na si Attorney Ramon Esguera, walang direktang ebidensyang nag-uugnay kay Escudero sa anumang iligal na gawain batay sa testimonya ni Bernardo. Giit ng abogado, pawang espekulasyon, insinuation at hearsay lang ang mga pahayag nito na hindi tatayo sa anumang korte. Ganito rin ang pagtanggi ni Senator Jinggoy Estrada na tinawag na klasikong diversionary tactic ang pagkakasangkot sa kanyang pangalan. Mariin niyang itinanggi ang umano'y pagtanggap ng porsyento mula sa flood control projects at binigyang diin na salungat at magkakaiba ang dalawang affidavit ni Bernardo na patunay umano na hindi kapanipaniwala ang mga paratang at may malaking pagkukulang sa katotohanan. Samantala, tinawag naman ng kampo ni dating Senator Bong Revilla na disappointing ngunit hindi nakakagulat ang naging pahayag ni Bernardo. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Maria Carissa Siginto, mapanganib na bigyan ng kredibilidad ang isang taong umamin sa sari-saring krimen at ngayon pilit na nagre-recast ng sarili bilang tagapagsiwalat ng katotohanan. Giit pa ng kampo ng dating senador, isa na namang anyo ito ng political persecution at lahat ng paratang ay pawang fabrications lamang na layong dungisan ang pangalan ni Revilla at ilihis ang atensyon mula sa tunay na mga salarin. Tiniyak ni na Revilla, Estrada at Escudero na haharapin nila ang mga akusasyon sa tamang forum at dadaan sa proseso kung saan ebidensya at hindi publicity o espekulasyon ang magtatakda ng katotohanan. Nauna nang naglabas ng pahayag ang ilan pang personalidad na pinangalanan kahapon ni Undersecretary Bernardo. Mariin ding itinanggi nila Senator Mark Villar, former Senator Grace Poe, dating senador at ngayon Department of Education Secretary Sani Angara, at former Senator at ngayon Makati Mayor Nancy Binay ang mga paratang laban sa kanila ni Bernardo at iginiit na hindi sila sangkot sa anumang katiwalian sa pamahalaan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Present sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon ang mag-asawang contractor na sina Sara at Curly Discaya. Sa gitna ng hearing, nagtanong ang mga ito kung kumusta na ang kanilang aplikasyon para sa Witness Protection Program. Samantala, mayroon ding nagkainitan habang nasa kalagitnaan ng pagdinig. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Muling nagpatuloy ang pagdinig ng Senado sa mga katiwaliang nasa likod ng mga proyekto ng gobyerno kontra baha kahapon. Sa gitna nito, nagtanong si Curly Discaya kung ano na ang estado ng aplikasyon nilang mag-asawa sa Witness Protection Program o WPP ng Department of Justice.
Ayon sa Prosecutor General ng DOJ, hindi pa nila na-evaluate ang application simula nang sabihin ng mag-asawang hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure noong October 15. Hindi na rin naman pumupunta ang dalawa sa DOJ pagkatapos nito. I think it should be explained to the couple, sir, that there is no such thing as an ex-deal here where they will provide us with documents and then we will immediately, or the Witness Protection Program will immediately give them a memorandum of agreement. In other words, hindi kaliwaan. Hindi po kaliwaan yan. Giit pa ni Fadulyon, ang mga salaysay ng mga diskaya ay kailangan pandumaan sa pagsusuri upang malaman kung magko-comply sa requirement ng WPP at kung makakatulong ba sa mga kasalukuyang umuusad na investigasyon. Anya sa ngayon, wala sa mga sinasabi ng mga diskaya ang makakapagbigay sa kanila ng proteksyon mula sa naturang programa. A simple statement telling us or naming 100 names will not make any difference unless the same can be substantiated. And thus far, we have not seen any, and therefore there can be no evaluation that can be made or be given by the Witness Protection Program. Payo ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson, isugal ng mga diskaya ang kanilang mga nalalaman. My advice to you, Mr. Diskaya, sumugal kayo ng konti. Wala yung hindi pwedeng siguruhan. Lahat yan susugal. Kasi once na ma-admit kayo, wala pa rin kasiguruhan na tuloy-tuloy kayo may immunity. Samantala, nagkainitan naman si Senator Rodante Marcoleta at Prosecutor General Fadulyon nang mapag-usapan kung kondisyon ba talaga ang restitution o pagbabalik ng yaman para maisailalim sa Witness Protection Program. Ayon sa Senador, wala ito sa batas. Pero ayon sa Prosecutor General, kasama ito sa terms and conditions ng Memorandum of Agreement ng WPP. Again, we take exception to the statement of the good senator that we are being selective. The process of application... Yun ang ginagawa the process of application, sir. Selective application of the law. Sinasabi natin walang requirement ng restitution. Will you agree? I agree, sir. It is not explicitly stated in the law. It is not explicitly stated in the law, but... It is not explicitly stated in the law, but you're requiring them to restitute. No, sir. Let me just explain, if you will allow me to finish. There is no explicit provision in the law calling for restitution. However, there is a memorandum of agreement whereby terms and conditions can be stated therein. Ayon kay Marcoleta, para lamang sa nag-a-apply bilang state witness ang kondisyon na magbalik ng yaman, ngunit hindi sa lahat ng nagnanais ng proteksyon mula sa pamahalaan. Precisely, Huwag mong sir. iisipin na i-include mo yun sa memorandum. You are deviating from the law itself. There is no deviation, sir. Sabihin mo sa akin kung anong provision that the memorandum will require restitution. There is nothing in the law, again, which states Ito yung problema ninyo. Palagi kayong ganyan kung makipag... no, sir, we're being very candid with the And sasabihin nyo committee. take exception. Kayo ang nagte-take exception. Pati batas binabago ninyo. No, sir. If the Diskaya couple would want to be admitted, all they had to do is go through the same process. But it's not a matter only of... Pumunta na sila. Paggigiit ni Marcoleta, restitution ang unang hinihingi ni dating SOJ at ngayon Ombudsman Crispin Remulla sa mga diskaya noong mga nakaraang pagdinig. Kaya ito ang nakikita niyang dahilan kung bakit hindi ma-evaluate ang aplikasyon ng mag-asawa. Paliwanag ni Fadulyon, walang required na restitution kung nagnanais pa lamang sumailalim sa WPP. Pumapasok lamang ang kondisyon ng pagsasauli ng yaman kapag qualified na sa programa at mayroon ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng applicant at Department of Justice. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hiniling ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na agad nang palayain ang dating Pangulo at tuldukan na ang lahat ng kasalukuyang pagdinig laban sa kanya ng walang kondisyon. Sa 21 pahinang appeal brief on jurisdiction na isinumite ng defense team ni Duterte sa panguna ni Nicholas Kaufman noong November 14, kwenestyon nito ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na nagsabing may jurisdiction pa rin ang ICC kahit nag-withdraw na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Iginiit ng depensa na nawalan na ng legal na basihan ng ICC para ituloy ang kaso at nagkamali ang mababang lupon sa pag-interpret ng mga probisyon ng statute.
Kabilang na ang pagtrato sa Article 127 Section 2 bilang lex specialist at ang pagtingin na sapat na ang preliminary examination para manatili ang jurisdiksyon. Kasama sa apela ang babala na nagbubukas umano ng mapanganib na president ang desisyon. Ito ay dahil maaaring pigilan ng prosecutor ang anumang pag-withdraw ng isang bansa sa simpleng pagbubukas ng preliminary examination bago pa maging epektibo ang pagkalas nito sa ICC. Hiniling ng kampo ni Duterte sa Appeals Chamber na baliktarin ang desisyon, ideklarang wala ng jurisdiksyon ng ICC at iutos ang kanyang agarang pagpapalaya. Matapos siyang manatili sa kustodiya ng ICC sa The Hague mula pa noong Marso ngayong taon dahil sa kaso nitong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs na ipinatupad sa ilalim ng kanyang administrasyon. Inatasan na ng International Criminal Court o ICC ang isang bagong eksperto na suriin ang medikal na kondisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para tukuyin kung handa siyang humarap sa paglilitis. Kasabay nito, nirevoke ng ICC ang appointment ng isa pang miyembro ng panel at nilimitahan ang access nito sa mga dokumento ng kaso. Ito ay ayon sa desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1 matapos hilingin ng depensa ang disqualification ng naturang eksperto. Matatandaang noong Agosto ay giniit ng depensa na si Duterte na sa edad na 80 ay may kakulangan na sa cognitive skills na mahalaga sa maayos na pagdepensa at hindi akop na harapin ang paglilitis. Noong September 24, nagtalaga ang ICC ng 3 eksperto na isang neurologist, forensic psychiatrist at neuropsychologist para sa medical examination. Ngunit hiningi ng depensa na i-revoke ang isa dahil sa suspensyong kinakaharap nito mula sa kanyang professional regulatory body. Pinagbigyan ng ICC ang hiling ng depensa at pinili ang bagong eksperto sa neuropsychology upang palitan ang nauna. Itinalaga ng ICC ang bagong eksperto at inutusan ng registry na ipasok siya sa court's list of experts bago mag-October 24. Ang joint o individual reports ng panel ay nakatakdang isumite sa ICC bago ang December 5, 2025 at may deadline hanggang December 12 ang depensa, prosecution at Office of Public Counsel for Victims para sa kanilang opinyon. Nakipagkita kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aktor at humanitarian na si George Clooney kasama ang international human rights lawyer na si Amal Clooney nitong Biyernes sa Malacanang. Tinalakay sa pulong ang mga hakbang para mapalakas ang press freedom sa bansa at ang responsableng paggamit ng artificial intelligence o AI. Nasa Pilipinas ang mag-asawang Clooney upang pangunahan ang Social Good Summit 2025 na gaganapin bukas November 16 sa Pasay City. Ipatutupad ng Philippine National Police o PNP ang maximum tolerance sa 3 araw na sabay-sabay na prayer rally sa National Capital Region mula November 16 hanggang 18. Mahigit 16,000 pulis ang ine-deploy sa Rizal Park sa Maynila at sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Magkakaroon din ng mga pulis sa iba pang lugar na posibleng pagdausan ng lightning rallies, kabilang ang Ayala Bridge at Recto Avenue kung saan nagkaroon ng karahasan noong September 21 anti-corruption protest. Ayon kay Acting PNP Chief General Jose Melencio Nartates, layunin nilang panatilihing mapayapa, maayos at ligtas ang aktibidad para sa lahat at i-adjust agad ang seguridad kung kinakailangan base sa kanilang magiging real-time monitoring. All set na ang iba't ibang grupong lalahok sa malawakang 3 araw na kilos protesta mula bukas hanggang Martes. Gayon din ang paghahanda ng pamahalaan para sa naturang malaking pagtitipon. Kaugnay nito, naglabas ang lungsod ng Maynila ng listahan ng mga isasarang kalsada at alternatibong ruta para sa mga motorista simula Linggo, November 16 upang maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada. Isasara ang Luneta Park, Chino Roses Bridge o Menjola, Liwasang Bonifacio at Ayala Bridge sa loob ng 3 araw. Pinayuhan ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta tulad ng Taft Avenue, P. Burgos Avenue, MH Del Pilar Street at Rojas Boulevard Service Road.
Nagbigay din ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng detalyadong direksyon para sa mga kalsadang isasara upang masiguro ang maayos na daloy ng trapiko. Tulong muna bago balita. Yan ang advokasya ng UNTV News and Rescue Team, lalo na sa panahon ng anumang sakuna at emergency. Lakip ng aktibong pagresponde sa mga nasalanta ng kalamidad ay tumugon din ang UNTV News and Rescue Responders sa pagbibigay ng mahalagang balita sa kasagsagan ng Bagyong Uwan. Ito ang balita ni Leslie Widem. Hindi pa man naglalandfall ang bagyo, ay nakakalat na sa iba't ibang bahagi ng Luzon ang buong puwersa ng UNTV News and Rescue. Dala ang advokasiyang tulong muna bago balita. Kasama ang Disaster Response and Rescue Teams ng Members Church of God International o MCGI-DRRT, maagang nag-ikot ang grupo upang umalalay sa paglikas ng mga residente, katulong ang lokal na pamahalaan at government emergency units. Sa National Headquarters sa Caloocan City, nakamonitor ang UNTV News and Rescue hotline personnel sa pagtanggap ng tawag upang agad maibato sa mga responders sa iba't ibang probinsya. Mula sa unang pagdaan ng bagyo sa lalawigan ng Catanduanes, sa pananalasa sa lalawigan ng Albay, sa Cagayan, sa Isabela, at hanggang sa epekto ng buntot ng bagyo sa Metro Manila, hindi bumitiw ang UNTV News and Rescue Teams. Bukod sa mga standby medic, aktibo ang teams sa mga evacuation efforts sa iba't ibang lugar. Relief distributions kahit sa gitna ng rumaragasang tubig baha. Sa wakas, nakarating din. Pagtulong sa mga nasiraang sasakyan at paghahatid ng pasyente sa ospital kahit sa gitna ng bagyo. Medyo matagtag na tayo. Oo, rough road po eh. Ito nga po ang ilan sa ginawang paghahanda ng lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng forced evacuation dito. Napasabak na rin sa pagbabalita ang mga responder ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang lugar sa pananalasa ng Bagyong Uwan. At kahit nakalabas na ang bagyo, naging instrumento rin ang mga responder sa pagpaparating sa publiko at sa pamahalaan ng kalagayan ng mga naapektuhan nating kababayan. Saksi ang UNTV News and Rescue sa pag-apaw ng Cagayan River at kung paanong naapektuhan ang mga pangunahing tulay at kalsada. Ang malawakang pagkawala ng supply ng kuryente sa Albay na pahirap sa mga residente. Ang paglubog ng mga taniman sa Nueva Ecija. At iba't ibang kwento ng pagbangon at pag-asa ng mga kababayan nating nasalanta. Basta dyan lang kayo. Pagpatuloy natin yung pagtulong, pagpatuloy natin yung sakripisyo. We are doing this for the glory of God and for our country and for our fellow men. Eventually, doon tayo kuhugot ng lakas kapag nandito na tayo sa profesyon na ito. Yung pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal din sa Diyos. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi natatapos sa paglabas ng Bagyong Uwan. May pagkilala man o wala. Ang UNTV News and Rescue ay patuloy na laging nakahanda sa pagresponde at sa pagbabalita sa ngalan ng pagtulong sa kapwa. Kami nagpapasalamat din sa UNTV at the same time sila din ay ating katulong during evacuation. Kaya thank you very much. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naglaan ang European Union ng mahigit 1.25 million euros o halos 85 million pesos na humanitarian aid para sa mga apektado ng mga bagyong Tino at Uwan na nagdulot ng malawakang pinsala sa ilang rehiyon sa Pilipinas. Mula sa pondo, 250,000 euros o 17 million pesos ay ipamamahagi sa pamagitan ng Philippine Red Cross para sa mga shelter materials, sleeping kits, household essentials at cash aid, pati na rin sa suporta sa healthcare, tubig at sanitation.
Ang kabuang pondo ng EU para sa humanitarian at disaster preparedness sa Pilipinas ngayong taon ay umabot na sa 8.5 million euros o katumbas ng 578.6 million pesos. Kabilang ang nakaraang tulong para sa mga bagyo at lindol sa Cebu at Davao. Tatlo na ang patay habang tatlo naman ang nasugatan nang sumalpok ang isang bus sa bus stop sa Stockholm. Arestado na ang driver at nahaharap sa kaso. Gayunman, wala pang nakikitang indikasyon ang mga investigador na sinadya nito ang pagbunggo. Ang insidente ay naganap malapit sa Royal Institute of Technology. Patuloy na tinutulungan ng rescue crews ang mga nasaktan at naipit sa ilalim ng double-decker bus habang tinutukoy pa ng mga opisyal ang pagkakakilanlan ng mga biktima at iniimbestigahan ang sanhi ng aksidente. Nagpahayag naman ng simpatya si Sweden Prime Minister Ulf Kristersson para sa mga biktima ng aksidente. Nagpahayag si US President Donald Trump ng kagustuhan nitong simulan ang denuclearization. Ayon kay Trump, US ang may pinakamalaking bilang ng nuclear weapon na sinundan ng Russia at China. Aminado si Trump na mabilis makakasunod ang China. Kaya nais niya umanong makausap ang mga leader na kasama ng US sa top 3 para simulan ang pagbabawas ng nuclear weapon. Sa kabila nito, kinumpirma rin ng Pangulo na itutuloy ng Estados Unidos ang pagsagawa ng nuclear test. Hindi nito idinetalye kung ano ang mga nakapaloob dito o kung magpapasabog ba sila ng aktwal na nuclear warhead. I don't want to tell you about that, but we will do nuclear testing like other countries do. We have more nuclear weapons than any other country that we have to test. Inanunsyo sa COP30 sa Brazil na maglalaan ang mga philanthropic groups ng nasa $300 million sa gagawing climate health research. Ito ay para tugunan ang panganib sa kalusugang dala ng matinding init, polusyon sa hangin at mga nakakahawang sakit kasabay ng pagtaas ng temperatura sa buong mundo. Layunin ng pondo na bumuo ng datos at tuklasin ang pinakamahusay na solusyon upang protektahan ang mga vulnerable, kabilang ang mga bata, buntis at matatanda. Sa mga pag-aaral, tinatayang nasa 550,000 ang namamatay taon-taon dahil sa init at 150,000 naman dahil sa polusyon sa hangin. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan 17:17 na nagsasabi, "Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.